So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, gusto ko lang magtanong. Kasi, imagine na, parang nag-iiba yung tono ni Juan Miguel Zubiri na parang tila baga gusto niyang mapahamak. Gusto niyang ipahamak itong si President Bongbong Marcos. Migs, tandaan mo, iba yung ugali ng presidente kay former President Duterte. Iba si PBBM kay Digong. Kaya hindi pwede at hindi maaari at hindi gagawin ni PBBM yung advice mo. Kasi mga minamahal, syempre alam naman natin due to the inflation, medyo tumaas nga yung presyo ng bilihin. Due to the inflation. Pero rising in Asia tayo. Pangalawa nga tayo mga minamahal eh. Merong inflation pero hindi tayo katulad sa ibang bansa na yung inflation nila pumapalo sa 30 to 40%. Dito yung inflation natin below 20. So manageable pa yon. So ngayon nga po mga minamahal, si Miguel Zubiri nagsalita, tinuturuan niya ang presidente natin na magmura. Okay, kita niyo yung article na yan, no? Pabasa ko sa inyo, ha? Tingnan niya. Kikita ninyo? Ayan. Ang sabi dito ni Meg Zubiri, magmura na ang Pangulo. Zubiri urged Marcos to get mad. Look up rice smugglers, profiteers. Walang problema sa pag-call out ni Senator Meg Zubiri dito sa mga traders, smugglers, profiteers. 'Di ba? Sa mga nananabutahe ng ekonomiya. Walang problema po doon, mga minamahal, kung i-call out. Pero ang pangit naman ng gusto mong execution na gawin ng ating presidente. Kasi, kung pag-uusapan lang natin yung pagtaas ng, yung mga smugglers, di ba, na aangkat sila sa ibang bansa, kukunin nila ng mura, tapos ibebenta sa Pilipinas ng mahal, di ba, pinulitika yung bigas, pwede naman po silang idaan sa due process. Huwag mo nang takutin. Ikulong agad. Hindi mo na kailangang hindi mo na kailangang ipakita na ang ating presidente ay barabal magsalita. Hindi na po kailangan ng presidente na manakot magmura. Bakit? Nung si former President Duterte ba nagmura, naayos ba yung bansa Pilipinas? Di ba hindi? Tinakot niya. Pumatay lang siya nga di ba? O, naayos ba yung problema sa droga? Sa kanyang pagmumura, sa kanyang pananakot? Hindi. Ang kailangan dito, action. Kailangan natin dito, kilos. Hindi salita. Hindi naman kasi mahilig sa salita ng ating presidente, hindi siya mahilig sa ngawa. Kumikilos po ang ating Pangulo. Nagigets nyo? Mga minamahal? Ngayon, basahin natin tong sinabi ni Juan Miguel Zubiri. Sabi niya, Senator Juan Miguel Zubiri has prodded President Ferdinand Marcos Jr. to curse at the rice cartel for hiking the price of the staple grain. Okay lang naman para sa akin na i-call out to. Pero yung sinasabi mong parang ang baboy na execution ng presidente, hindi tama yun. Actually, yung una ditong yung nakakapikon para sa akin kasi naapektuhan ng mga ahensya na to yung presidente. Itong DA, pati yung custom. Dapat yan yung tinitira mo. Yung custom, yung DA. Kasi sila yung namamahala dyan. Actually, nung si PBBM pa nga yung DA secretary, ang ganda eh. Kasi biruin nyo, dito sa amin, may libreng binhi, libreng fertilizer, 4 yung libre, nakalimutan ko na nga yung 2 eh. Tapos ngayon, fertilizer na lang, binhi, wala, binibenta pa. Diba? So maganda si PBBM nung siya yung DA. Pero yung si Laurel ngayon, ewan ko ba nung nangyari dito? Pero hindi pwede na yung presidente yung sisihin mo dito. Ginagawa niya din naman yung best niya eh. Itong ahensya to, yung Department of Agriculture, pati yung custom, yan yung tirahin ninyo. Kasi sila yung kumikilos dyan. Sila yung nananabutahe. Sila yung ginagawang negosyo, yung bigas. Diba? Tingnan nyo mga minamahal. Meron tayong record dito. Totoo naman kasi na medyo tumaas talaga yung presyo ng bigas. Gawa nga ng inflation. Tingnan nyo yung bigas nung panahon ni Duterte. 2021 yan mga minamahal.
2021. Panahon niya ni former President Duterte. Yung special, 52. Diba? 50 na. Oh, imported yan, special. Tapos, may 45, may 55. So, mahal na talaga yung bigas sa panahon ni former President Duterte. Yung premium naman, 45, 43, 47. Yan, makikita nyo naman post nyo na lang. Diba? Alright. Ngayon naman, kung titingnan naman natin yung datos, mga minamahal, mayroong inangat, pero konti lang. Mga 4 pesos. 4 pesos to 5 pesos. Manageable pa yun due to the inflation. 'Di ba? So, hindi mo pwedeng gawin na pamurahin yung presidente tapos wala namang gagawing kilos. Much better na lang yung kumikilos kaysa nagmumura. Gusto atang ipahamak ni Juan Miguel Zubiri, mga minamahal, itong si PBBM. Inisip na solusyon yung pagmumura. Kalukuhan. 'Di ba? Meron pa ng batas dyan Dapat paigtingin na lang natin tong batas na to. Ano yung batas na nakalagay dyan? Philippine enacted new anti-agricultural economic sabotage law. Si PBBM pa mismo yung pumirma niyan, mga minamahal. Batas to ni Pinoy, pero ang nag-amyenda si PBBM noong September. Diba? Yung mga hoarders, profiteers, smugglers, yung mga cartel, yung mga nag-economic sabotage, talagang mayroong kalalagyan, mas pinahigpit nga. Ang problema dito, yung execution nga lang. So, dapat, para sa akin, kasi medyo sinasabotahe din ng DA Hindi lang DA, yung custom talaga, mga minamahal, yung problema dito sa bigas. Kasi gusto din naman nilang kumita. Diba? Nakakaloka. Alright, para sa akin, mas paigtingin na lang yung batas na to. Much better na moves yun kaysa pamurahin mo yung presidente. Hindi naman po ganun ang ating presidente, yung mahilig magmura. Hindi po siya ganun. Meron pong moral si PBBM. Kaya wag mo siyang itulad dito kay Digong. Diba? Zubiri said the president should be catching mad at smugglers, hoarders, profiteers who deserve to get jail time for violating the anti-agricultural sabotage law. Tama, ikulong. Kaysa yung murahin takutin, ikulong mo na lang. 'Di ba? Ang higpit po ng Anti-Agricultural Smuggling Act, totoo. Implementation na lang. Alam mo naman pala it takes political will. Siguro magmura ang Pangulo, ikulong ko kayo. Yan siguro ang kailangan gawin ng presidente. Hindi pwedeng magmura, ikulong ko kayo. Yun pwede yun. Pero yung pamumurahin mo yung presidente, ano na yun? Iba yun. Hindi pagiging disente yung tawag dun, mga minamahal. Kumbaga, binabrand mo din si PBBM na parang si Duterte. Hindi masusolusyonan ng pagmumura, mga minamahal, ang problema sa bilihin or kung saan man problema ng ating bansa. Hindi mura or pananakot yung problema dyan. Ang sagot dyan, kilos. Gawa, implementation. Di ba, ipapahamak mo pa yung presidente? Kaloka. Ewan ko, Mig Zubiri, mukhang umiiba yung timpla ng mo, yung political will mo. Well, kung sabagay, mga minamahal, kay Kibuloy, di ba? Siya din ang isa sa nagsabi na magpirma-pirmahan muna tayo, magboto-boto muna tayo kung si Kibuloy ba ay ipapa-attend, ganyan-ganyan. Well, sabagay, mga minamahal, alam naman natin, itong si Mig Zubiri, medyo kapit sa patalim din. Di ba? Parang gano'n yung nakikita ko sa kanya. Kung pwede namang mag-isip ng maayos sa paraan, yun na lang. Hindi yung mura. Pwede namang ikulong yung mga nagsasabotay, mga smugglers, gawa ng aksyon, batikusin nyo yung DA, yung custom para kumilos ng maayos. Pero yung pamumurahin pa yung presidente, kakupalan na yun. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments. Tapos i-like nyo tong video na to. Napakahalaga po, mga minamahal, na i-like itong video na to. Mag-comment po kayo ng gusto ninyong opinion at gusto nyong i-content natin. Tapos, wag na wag nyong kalilimutan na i-hit po, mga minamahal, ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. Para nang sa gayon, mga minamahal, updated kayo sa mga latest
na balita. Tapos makarinig kayo ng mga commentaries, analysis ng isang Gen Z. Siyempre, di ba, kabataan ay pag-asa ng bayan. Okay? Alright. Yan po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.